The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went off to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on the shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. He meant to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Now we start with the series on the hidden life of our Lord Jesus Christ in honor of our season, Christmas season, and Santo Niño. Again, paano natin intindihon ini? Hindi man systematic ang aton theology iya. Piecemeal approach kita permi sa aton theology. Kuha diri, kuha dito, reflection diri, reflection dito. Which is not very effective para sa Katoliko. Wala siya sang systematic, comprehensive understanding sang iya faith. Humility, love, Mary, saints, purgatory naman to. Budlay iangot. That's why ang Katoliko hindi iya solid unless nga nag-theology ka or unless taga-study ka imo ya sa imo catechesis. Mo nang kabataan ta subong hindi iya maangot niyang nung sermon sang pari man wala siya sang system bala. Wala framework. Do preyo sa nagtukod sang balay. Hindi siya kabalo ko din ng kusina, din ng kusina to. Wala siya sang framework. Amo nang pigaw sa aton. Kaya ang faith naton niya, connected mo, doctrine naton. Connected na sila, consistent, coherent. That's why we have the credo. Kaya ang credo, amo ng skeleton, amo ng structure. I believe in God and life everlasting. Sa punta na amo ng structure yan. Kagang structure sang aton permi kabuhi Kristiyano, spirituality, liturgy, basta aton vocation, apat gid na doctrine. I believe in God. Commandments, 10 commandments. Sacraments, 7 sacraments. And prayer. Amuna ang structure sang aton nga kabuhi. Iba naga-pray, wala 10 commandments. Iba naga 10 commandments, wala man doctrine. So kinanglan kung gusto gid naton niya mangin authentic Catholic. Kag may Catholic identity, kinanglan ko hira anong gid siya iya. Amo ni nakita ko sa mga Katoliko. Wala. Tagaan mo seminar, nag-resist ang iban. Lain ang ilaya gusto. Gusto nila iya sadya-sadya. Wala iya balasang hungering for God. Luwas sa inyo gasimba ka mo.
Pero to 20,000 nga Katoliko sa lapas, but kung pila lang ka porsyento, ang may desire for God. Nagagawa lang ang desire kung may bagyo. Kag tagumatayon na. Pero kung ordinaryo, wala. Anong impact siya, anong resulta? Hindi siya kapanindugan sa iya Katoliko, kaya siya mismo hindi kumbensido. Either ignorante siya o nalipat siya sa mga pagtulunan niya. Wala siya interest. Mas may interest pa siya sa non-Catholic teaching sang sa Catholic teaching. Gusto pa niya itong mga reincarnation, mga horoscope, mas interest siya dito. Makonsulta siya sa horoscope, pero hindi siya mag-pray to the Holy Spirit. Nya, sumong swerte ko. Pero why siya ga-pray? Damo knowledge about the physics, etc. Pero why siya ng knowledge ng creator of physics? That's why hindi coherent. That's why, of course, di man nato na matapos tanan. Sa akong tiyempo, hindi ko na matapos. Kahit may masunod pa man nga pari. Tapos si Kristo, dugay pa man itong magbalik. Pero kung ubuson tanitanan kag tapos, di alway na ubrahon ang sunod. Kag imposible man matapos. Pero namin ko, may structure. Kag amuning structure, ha? Muni, niyo. Of course, luwas sa credo, I believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And then, ang consequence, I believe the Holy Catholic Church, the communion, etc. Structure niya sang credo. Pero structure sang salvation history, amuni, supernatural, natural, unnatural. Ang natural kag supernatural, ginabalik-balik ko gid kay amuning framework hapos hangpon basta magbasa ka, hapos na. Ang natural kag supernatural, meaning supernatural Diyos, divine, natural human. Before the fall of sin, before disobedience, nagamix na sila. May fellowship, may communion na. Kaya nga, holy ang tao, wala sala mo. Holy ang Diyos. Kundi mamix sila, makaistorya ang Diyos sa tao, directamente. Kag ang tao, makaistorya sa Diyos. Directamente, directly. Pag disobey sang tao, may gap. Nanaog ang tao. Hindi na, wala siya nadula sa pagkatao. Kundi nadula ang supernatural gifts, which is communion with God. Because communion with God is a privilege. It's a gift. Lost only when you commit sin. Kundi nanaog siya sa human, nag-purely human na iya life, nasa parara siya sa Diyos. Wala pa siya nag-unnatural. Sang human ng iya life, palangga iyayak pamilya, tatapya kabataan niya, tula siya ang connection niya sa supernatural. Wala siya nag-pray. Nag-science lang siya diho. Nag-technology lang siya. Wala supernatural, wala sacraments. Nangasawa siya, po hindi sakrament. Nagpatindog siya balay, pero wala na blessingan. Wala yung in-acknowledge ang supernatural intervention. Kay Abiya, mangin malipayon siya, kamangin kompleto ya kabuhi, even apart from God or even against God. Ang resulta, kung ang natural, separahon mo sa supernatural, naga-unnatural. Nagabastos siya. Kaya ginseparar mo siya, kaya dili siya kakabit sa supernatural. Karong ginutod mo hindi siya kasaka. Wala siya hagdanan. Wala siya connection about forgiveness, purity of heart. Wala siya balasang tiyang tawo diri. Anong tawo diri? Profit, money, power. Wala siya sang values. Kaya ang values mo halin sa babaw mo, halin kay Kristo. Forgiveness, humility, simplicity of life. O karon kay wala ka na dito. Kung di na pinagusto ka na-change ka. Abi mo nag-humanize ka, nag-animalize ka. Nanaog ka. Imbis nga ang kasal mo dito, ginpanaog mo diri sa dalom, naga-unnatural.
That's why may mga unnatural situation. Di na naghalin. Kaya ang tao na lipat mag-connect sa supernatural. Kita na sang Dios, sin, Tower of Babel. Hambal sang Dios, padalaan ta kamo sang tao da para magtudlo sa inyo, magbalik kamo sa supernatural, to believe in God, to worship the true God. Kaya nagtalang kamo diri, kaya ang true God, to ginbayaan niyo, may idolatry kamo diri. Imbis nga mag-connect kamo sa Dios, ma-divinize kamo, mahimo kamo nga mangin kaangay sa Dios because you were created in the image and likeness of God. Nadula ninyo, hindi na kamo image and likeness of God. Sobra pa kamo sa baboy, sa leon, survival of the fittest. Pinadalaan niya Abraham, Moses, damo pinadalaya, failure tanan kay sila mismo kinaon sang sistema. Simbalya, in the fullness of time padalaan ta kamo sang bugtong kung anak. That's why ang anak hindi makamix class sa supernatural kay higko siya, hindi siya holy. Holy ang Diyos mo. That's why amo nang Immaculate Conception. Manaog ang Diyos. Pero panaugan niya, wala sala. Mahal nga Birhen, pag panaog niya, ginreclaim yang humanity, nyambalya, angot ka mo sa akon, kay dalon ta ka mo sa babaw. Believe in me. Kay ako ang madala sa inyo sa babaw. Connect ka mo. Baptism, belief, prayer. Kay si Kristo lang ang way back to supernatural. Wala sing makapalapit, makadala sa inyo sa Diyos kung hindi sa paagi sa akon. I am the way. I am the truth. I am the life. I-redeem ko kamo, ibalik ko kamo sa original ninyo nga sitwasyon sa diin may fellowship sa Diyos. Pero kondisyon, bayai sala. Kag magpabaptize, repent and believe in the gospel. Kag ang tanan nga tao nga gusto mag-angot kay Christ, mag-reconnect, mapabaptized. That's why kita member ni Christ, body ni Christ, ang ulo dito na, pero ang lawas na bilin, do. That's why ang tanan nga mangut kay Christ in faith, madalaya pa sa ka. Ang hindi magpati sa iya, mahulog sa unnatural. No, karon ng tao, anong gagiwaya? Na-reject nila si Christ. Tungod hindi sila gusto magkambyo, kaya nila, nami ang unnatural nga sitwasyon. Pag gusto ka damo imo sawa, pwede ka kakakurap, pwede ka prophet ka, nagano ka. Amo na ila gusto. Nabulagan sila. Gintukod yang simbahan niya, ang bilin ko simbahan, ha? Dito ako mauna. Pero simbahan, angot ka mo sa simbahan. Parokya. That's why ang parokya is a sign of God's kingdom. Hindi perfect ang tao sa parokya. Pero gin-establish na. Kaya mo nang means, angot ka dira para masalbar. Di niyang iban nga tao kapangita sa nila kaluwasan, sa mall. Wala sila isang simanal nga simba. Wala sila kakilala sa Diyos. Tapos, ga-enjoy ka. Tanawa bala, damo ang mga estudyante nga Catholic University, salin, mga leader, mga gani. Iban sila, kurap man. Catholic schools na. Prestigious pa nga universities. Nga muna, kayo nag-disconnect sa Diyos. Nag-study lang to yung medicine, law, kag mga top-notcher to, pero wala connection sa Diyos. Pagpungko nila sa posisyon, wala ga supernatural ang life, wala ga divinize. Nagakurap. Kag sila pa ang means ang korupsyon, sa diin na naghalin, wala ko kakondenar. Tungkol nag-disconnect sa Diyos, gin-reject nilang means of grace. Kag hindi lang reject, iban sila ka-kontragid. Nya, bain ang simbahan niya, bain ang... Gin-disconnect mong imo ko galingon sa means of grace.
Kag hindi lang, kontra nilang simbahan yan, baida. No? Pagtindi nila sang simbahan ni Yaya, asosasyon, organisasyon nga gintukod sang tao, no? Gintukod na ni Kristo for our salvation. Dira ka i-baptize. Dira ka ma-communion. Dira ka i-confirm para connected ka sa Dios. Kaginahimutan na devotion, parang may langit, para hindi malipat ang tao sa langit kag Dios. Amo ng simbahan, that's why may image, that's why may Holy Eucharist, that's why may santos, nga samtang diri kita sa natural world, daw gatangla kita sa supernatural, because ang simbahan is a sign of supernatural things. It's the sacrament. It's the icon of God. Iban nga tao, tanaw nila sa simbahan niya, daw ano lang, ahensya o institution, nga human institution. Yan, Pope na bishop, sila mala daw. Tungod lack of faith, o isa kabalugin institute ni Christ, kag amuna. We love the world and goods, the good in the world, the good and the goodness in the world. Wala kita nag-hate sang world, iya nga, basta mayo lang. Pero natural na katama, hindi pa na iya, hindi kaya ma-humanize dira. Kaya kung wala sang divinization, God became man, gusto iya, nag-humanize siya. Pero ang tao, man, will become like God. But not against God. Ginatawag na divinization of man. Tanawon natin, bala ko na nung term natin sina. Holiness, sanctification. That's why ang sanctification, gina-elevate ikaw sa supernatural. Ga-sanctify ikaw. Munang sanctification, balik ka, i-divinize ka. Holy Spirit matiner sa imo. Sanctify ka sa means. That's why amo na ang structure sa nga to now. Of course, gusto sang Dios, isalbaron kita. Pero hindi kita pagbutungon, halin sa babaw. Manaog siya sa dalom, kag i-elevate. That's why ginatawag ng elevation. Gina-elevate ang tao. Hindi siya mag-pull to sa babaw, mapungko siya. I-pull yan, no? I-push siya up. Pero ang ma-push siya na, Son of God. That's why nanaog siya. I-push ang disobedient humanity. Hindi ka mo mag-natural. Saka ka mo sa babaw. Hindi ka mo manaog. Saka. Ato niya definition sang marriage siya. Imbis nga masaka to, ginpapanaog nilang definition sang marriage. Anong marriage subong? Unnatural. So amo na kakatabo, imbis nga i-elevate to nga ginanunan ni Kristo. No! Balik sa babaw, balik! Ang mga legislator yaga, natural. Sige bilahin nyo da sang definition sang marriage nyo. Kaya kinasuportahan pa. No thinking nga mangin happy ang tao. Kag mangin fully human. No, hindi ka mangin fully human kung unnatural ang level mo. Naga-fully human ka kung butungon ka sang divine sa babaw. Because our fullness of humanity is not in the unnatural level, it's in the supernatural. Go up. Resurrect. Amo ng structure. Katahom sina kung mahangpan naton na kag makita naton. Nativity na naog ang Diyos para ibayaw ya ang tao. Hidden life. Tudluan kita kung anong hidden life. Sacraments. Grace. Halin sa babaw. Sacraments are graces. Halin sa babaw na. Wali na halin sa dalom. Sa dalom yan, ang bakareta sa dalom. Na manok. Chicken. Kagano na. Bread from heaven. Sacraments. Kinanglan mo man pagkaon di. Dalin sa dalom. Produce of the earth. Pero kinanglan mo man diri. Because man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ti karon kay ginamat-amat na ignore ang Dios.
Kag wala ginapasulod sa kabuhi. Kundi ang natural, naga-unnatural. That's why may mga unnatural relationship, unnatural, gidya. Ang reason para sa akon, tungod ginbayaan ng supernatural. Intindihan nato nina, may misa, kada adlaw, ginatagaan ka bread from heaven. May pagkaong tato sa balay. Bot kay dada, guro ba si estrelyado nga itlog kung nanuda. Pero may bread from the altar. Dira mahangpan naton, Lord, thank you. Ginhatag mo kabuhi mo sa amon. Passion, death, resurrection. Parang amon humanity in general. Ma-elevate ko sa divinity. You share our humanity. We will share in your divinity. In humility na naog ka, ginbayaan mo yung pagka-Diyos. Ginuba mo, di ginbayaan, ginuba. Para mangin Diyos kami. Kaangaysay. So believe in Christ. Tanan nga sacraments, doktrina, hunger for this Christ. Agod nga ma-elevate. Kita nyo, proof, mga santos. Wala sila kapanaog. Saka sila. Sa ila faith sa Diyos. Bendisyonan kita sa aton parokya. Kabayang aton parokya, ma-attach ang damo nga tao. Kag sa iban nga parokya. Kag ang parokya instrument sa aton divinization. To become like God again. Which is our original status before the fall. That's why we call it restoration. Wala siya gindugang sa aton. It's originally amo na kita. Nadula lang na sang maghimo sa la. That's why i-restore kita sa original situation. Continue sa aton moral life, sa aton faith. Bisan iban nga tao hindi magpati sa Dios. Keep your faith and allow the Holy Spirit to sanctify us officially or in technically ginatawag ini the divinization of man. Amen. Please stand. Brothers and sisters, we always have time for our divinization every day, most especially when we attend the Mass and pray to God. We always renew our faith in Him, our baptismal vows, in prayer and in sacraments. God, light of all nations, give us the joy of lasting peace and fill us with your radiance as you fill the hearts of our fathers through Christ our Lord. Amen.